Paraiso para sa mapayawak ang lugar na ito. Pero nag-alala ako sa itinuro sa akin ng guide. Noong una hindi pa namin nakita na meron palang nylon na nakaangat. Ang kapal ng nylon at saka yung hook niyan baka nandyan lang sa lalamunan. So it's so very tempting to capture it and take out the hook. Oh, let's go! Pagsisit pa lang namin, nakita na namin siya sa isang wreck. Sa unang tingin, kung hindi magagamot ang pawikan, posible itong mamatay. Sa Sabang sa Palawan, may nagbabantay at nagmamasid. Binabantayan nila ang posibleng mananakop ng kanilang teritoryo. Hinanap namin ang tagabantay ng lugar. Nakita namin kakaiba yung langoy niya. At ito ang aming nakita. Pagsikat ng araw, nagsisimula na rin ang buhay ng mga wildlife sa Sabang. Kanya-kanya na sila sa paghahanap ng kanilang almusal. Pero may mas abala pa sa kanila. Ang itinuturing nilang tagabantay o warden ng Sabang, ang mga bayawak. May ilan na nag-iikot na sa mga bakawan. Binabaybay ng maliit na bayawak na ito ang kahabaan ng Sabang. Hanggang sa nakahanap siya ng spot para magbask o magpainit. Saka siya dito nahiga at nagpahinga. Paraiso para sa mapayawak ang lugar na ito. Pero nag-alala ako sa itinuro sa akin ng guide. Ang sikat na residente rito, mga bayawak. At dito, tanggap sila ng mga tao bilang kaibigan. Pero minsan, ang residente at tagabantay ng Sabang nalalagay rin ang buhay sa alanganin. Habang nag-iikot at inoobserbahan ang mga bayawak, may napansin ang isang guide. Isang bayawak na lumalangoy para tumawid ng ilog. Hanggang sa Noong una hindi pa namin nakita na meron palang nylon na nakaangat. Tapos biglang ito na yung minimension ng isang guide na nahook siya. And parang I wanna help it kasi ang kapal ng nylon at saka yung hook niyan baka nandyan lang sa lalamunan.
it's so very tempting to try to capture it and take out the hook. Kapag hindi ito matanggal, maaari niya itong ikamatay. Kaya, nagdesisyon akong lapitan at hulihin ng bayawak para tanggalin ang nylon. Nang makaramdam, kumaripas na rin ito ng takbo. Hindi ginagambala ang mga bayawak dito. Kahit pa tumawid sila sa kalapit na resort. Isa sila sa security ng lugar. Security laban sa mga mananakop. Tulad na lang ng mga cane toad at bubble frog. Invasive species ang mga ito, ibig sabihin, peste at hindi sila natural na nakikita sa ating bansa. Sa isang puno na ito, nagkukumpulan ang mga palaka. Pinapapak nila ang mga insektong naaakit sa ilaw. Para maabot ang ilang insekto, inakyat ng bubble frog ang puno gamit ang kanilang madikit na toe pads. Ang hindi nila alam, may nagmamasid sa kanila. Hindi welcome ang mga invasive o dayuhang gaya ng bubble frog sa lugar na ito. Agad silang pinuntahan ng bayawak on duty. Nang biglang, isang palaka ang nahuli ng bayawak. Meron siyang subo-subong palaka. Isang uri ng palaka na hindi native sa atin, kaya ang depensa niya is i-bloat yung sarili niya. Kaya nahirapan itong bayawak. Matyagang linulunok ng bayawak ang palaka. Busog na ang bayawak, nabawasan pa niya ang isang dayuhang palaka. Dito sa isang resort sa Palawan, nakita natin yung mga bayawak, pagala-gala lang siya. The clients, yung mga customer nila, pinahayaan lang yung mga bayawak, pati na rin yung mga staff. So ito yung isang good example of coexistence. Hindi natin kailangan hulihin para sabihin i-rescue. Ganito yung sanang mangyari sa mga ibang lugar kung saan na-appreciate lang natin sila na padaan-daan, na naobserbahan natin sila. Ang pinapakita ng bayawak at tao dito ay isang malaking senyales ng respeto sa isa't isa. Kung sa ibang lugar pagkain ng tingin sa kanila, dito sa Sabang, isa silang kaibigan at kapitbahay, kasama ng mga taong namumuhay ng mapayapa. Hindi gumagalaw, nanghihina, at biyak ang likuran. Ganito ang itsura ng pawikan nang makita ng isang diver sa Puerto Galera. At ilang araw na ang nakalipas, ganoon pa rin ang lagay ng pawikan. Kasama ang ilang divers, LGU, mangingisda, bantay dagat at iba pang veterinaryo, nagkasa kami ng isang rescue mission. Pagsikat ng araw, simula na ng misyon. Dito po sa may buya po ng mga Garden of Eden.
Kailangang iahon ang pawikan para magamot ito. Para mas mabilis ang search and rescue operation sa pawikan, naghiwa-hiwalay kaming divers. Ang team namin sinalubong ng naglalakihang pawikan. Nagpatuloy ang paghahanap, kaya lang hindi namin agad makita. Wala. Hanggang sa isang diver ang nakapagturo kung nasaan ang pawikan. Where did you see the turtle? Monkey Beach, he is wounded. I think he's died. Ang prayers ko lang is makuha pa natin siya at hindi pa huli ang lahat. Magamot natin, magawa natin ang paraan. No? Malaki daw, yun ang lahat ng sinasabi nila. It's huge. So it's for it to reach that size, tansya natin mga 30, 40, or 50 years old na itong pawikan na to. Plus, this is a male. Kaya kukunti na lang ang male na pawikan ngayon ay pinapanganak. Sana maabutan pa natin. So i-secure muna natin yung net doon sa ibabaw ng pawikan bago natin siya hanguin. So wala tayong idea kung ano yung strength level niya ngayon. Kung mahina na ba, lethargic o active pa rin, hindi natin alam. So let's expect the worst na malakas pa siya. So we have to talk. Balot. Okay? You, baba. You, baba. Tapos ko ilalim ba ganon. Communicate na lang ha. So usually yung mga pawika, yung pawika na yan, doon nila nakikita sa may puerto, malapit lang daw doon. Ngayon na, andito na, it's around 60 feet. So medyo malayo na siya. Hindi ko alam bakit siya pumunta na dito sa lugar na to. Maybe it's, ayun na. Oh, let's go! Pagsisit pa lang namin, nakita na namin siya sa isang wreck. Sa unang tingin, aakalain mo nagpapahinga ang pawikan. Pero nang aking tingnan malapitan, matindi ang tama ng sugat sa likuran at iyak ang ilang parte ng shell nito. Pumunta kami sa Puerto Galera para i-rescue at gamutin ang isang pawikan. Kung hindi magagamot ang pawikan, posible itong mamatay. Hindi madali ang pag-angat sa dagat ng pawikan. Lalo mahigit 1 metro ang laki nito at may bigat na 3 sakong bigas. Doon na lang tayo. Tabi tayo sa tabi. Atras. Paparog. Magkati bibitawan, ha? Sige, pare, bantay. Oy, ilalim. Okay, let's go. Iangat natin din yung ulo. Baka pipihit. Ito na. Baka pwede na dito. 1, 2, 3, gawa natin yung first objective natin, no? So this is a 3-stage procedure. First stage natin is yung recover the patient, ilagay dito sa boat. Ang sugat ng pawikan, posibleng dahil sa tama ng propeller ng bangka.
Sa pag-angat nito para huminga, eksaktong may dumadaang bangka. Sa loob. Isod natin dito ang angat kasi may biyak po ito eh. Biyak. So hindi, dito na lang ang hawak. Dito ang hawak at saka dito, no? Patagilid lang muna. Papuntay mo sa akin yung tripod. Yun. Wag lang pong hawakan dito ha. Kasi ito biyak siya. So pag uusos yan, sasaluhin nyo na lang ang katawan. No? Pare, teka isa. Tapos may sasalu dito sa likod. Pagtulak, okay, 1, 2. Salo, salo. Salo. Alright. Dexter. Yung net, hawak. Yung net. Salo na katawan, sa katawan, harangin na katawan. Yung buntot na ba? Patok sila. Yan. Wait. Go. Binigyan ko na siya ng local anesthetic. Tsaka ng pampakalma, kaya medyo kakalma na ito. Isang lalaking green sea turtle ang aming rescue. Endangered ang bawat pawikan, kaya mahalagang maisalba. So, hindi na siya masyado nag-struggle kasi tumalab na yung local anesthesia natin. Kaya gano'n, no? But we only have a window of 2 hours for us to be able to accomplish everything, no? Sa timbang nitong 177 kilos, tinatayang nasa 50 taon na ang pawikan. Kasi if you notice, necrotic na eh. Yung sinampa natin siya dun sa bangka, medyo may amoy na. Yung rotting tissue, rotting flesh yung naamoy natin. Kung di magagamot, maaaring mamatay ang pawikan dahil sa infeksyon. May parte ng sugat na nabubulok na. Tinatanggal ko lang itong mga infected tissues, no? Siguro more than a week. Sumailalim sa shell fracture repair ang pawikan. So kayang i-dikit kasi bulok na. So we're left with the option of just amputating this last scute. Didikit natin to using metal wires, no? Yung healing ng bone for sea turtles or turtles in general, reptiles, no, would take around 3 to 6 months. Ngayon, ang ginawa natin to cover the wound, so it will allow the healing to take place, and then ma-start natin yung healing process. Stable naman siya. Pagdidikitin natin ang mga naghiwa-hiwalay ng parte na shell nito. Okay na. Sorry, boy. Importante ang shell ng pawikan. Ito kasi ang kadugtong ng kanilang buto. Ang turing na iba ay bahay na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga predator gaya ng pating. Pagkatapos na mahigit 2 oras na operasyon, kailangan namin siyang dalhin sa isang pasilidad para maobserbahan. Gusto nyo yan? Sige na. Aray ko! Temporary, dito yung magiging temporary enclosure niya while we're treating, no, we're giving medication. Sa loob ng 2 linggo, oobserbahan ang kalagayan ng pawikan bago siya ibalik sa wild. Walang atrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Fred Resyo. Doc Nielsen Donato, Born to be Wild.